Sa isang tahimik na hapon noong January 6, 2013, isang convoy ng SUV ang bumaybay sa Maharlika Highway sa Barangay Lumutan, Antimonan, Quezon. Walang kamalay-malay ang mga sakay nito na ilang metro na lang ang layo nila mula sa kamatayan. May nakaabang na checkpoint, mukha namang legal. May mga uniform man, may signage, may roadblock. Pero sa likod ng lahat ng ito, may mas madilim na plano. Ilang minuto lang ang lumipas, umalingaw-ngaw ang putukan. 13 katao ang napatay. Hindi ito ordinaryong shooting out, ito ay isang rob out. Naririnig mo ba yun? Isang bulong, isang sigaw na kinulong sa katahimikan. Dito sa Bulong Diaries, ang bawat kwento ay hindi basta kwento lang. Ito ay mga totoong pangyayari. Madilim, nakakakilabot at minsan masyadong totoo para hindi mo paniwalaan. Ako, si Bulong, at sa channel na to, sabay nating babalikan ang mga krimen na yumanik sa bayan. Mga kwentong mababalaghan na hindi mo basta maririnig. At mga misteryong hindi pa rin maipaliwanag hanggang ngayon. Ito ang mga kwentong matagal nang ibinulong sa takot, sa hiya, sa kagustuhang makalimot. Pero ngayon maririnig na sila muli. Dito sa Bulong Diaries. Mula sa mga kilalang true crime cases hanggang sa mga urban legends, haunted places, lost files, at mga kwentong pinilit, ilibing sa katahimikan. Tayo ang magiging boses ng mga biktima. Tayo ang magsasabi ng totoo kahit gaano pa ito karahas, kakilabot, o kabaliw. Kung ikaw ay mahilig sa creepy na kwento, interesado sa misteryo, o gusto mong marinig ang mga kwento ng mga boses na matagal nang nananahimik, subscribe ka na dahil sa bawat episode may bagong sekreto tayong ilalahan. At sa bawat bulong, may kwento kang di mo malilimutan. Welcome to Bulong Diaries. Makinig ka, pero huwag kang lilingon. Sa isang tahimik na hapon noong January 6, 2013, isang convoy ng mga SUV ang bumabaybay sa Maharlika Highway sa Barangay Lumutan, Antimonan, Quezon. Walang kamalay-malay ang mga sakay nito na ilang metro na lang ang layo nila mula sa kamatayan. May mga nakabang na checkpoint, mukha namang legal. May mga uniform man, may signage, may roadblock. Pero sa likod ng lahat ng ito, may mas madilim na plano. Ilang minuto lang lumipas, umalingaw-ngaw ang putuan. 13 katao ang napatay. Hindi ito ordinaryong shootout, ito ay isang rob out. Pero paano nga ba nauwi sa madugong engkwentro ang isang ordinaryong checkpoint? Sino ang mga sangkot? At bakit maraming naniniwalang hindi ito simpleng sagupaan kundi isang maingat at planadong pagpatay? Ang target ng operasyon, Superintendent Hansel Marantan, ang opisyal na namumuno sa checkpoint operation. Isa siyang veteranong pulis kilala sa mga anti-crime ops at connection sa high-profile cases. Ayon sa kanya, intelligence report ang basehan ng checkpoint. Target daw nila isang grupo ng sangkot sa illegal na sugal at droga. Sa unahan ng convoy si Vic Seman, isang negosyante umano pero ayon sa mga intel, isa ring aligned gambling lord. Habang binabaybay ng convoy ng highway, pinatigil sila sa checkpoint.
Wala pa raw putukan sa una pero bigla na lang sunod-sunod ang bala. Automatic rifle, snipers, may mga nakapwesto sa gubat. Sa likod ng checkpoint sabi ng mga testigo parang execution hindi shootout. Lahat ng sakay ng dalawang SUV napatay. Walang nakaligtas. Isa pa nga sa kanila nagtangkang sumuko pero pinaputukan pa rin. Ang mas nakakagulat, kabilang sa mga napatay ay ilang active police officers at sundalo. Hindi lang ito mga civilian or ordinaryong kriminal, may mga ranggo, may mga connection at dito na nagsimulang kumulo ang issue. Pagkatapos ng insidente, ipinakita sa media ang mga baril ng mga napatay. Ayon sa mga awtoridad, lumabas daw kaya napilitan silang bumaril. Lumaban daw kaya napilitan silang bumaril. Pero ang forensic report ay nagsabi ng iba. Sa iba, walang sign ng putukan galing sa loob ng SUV. Walang baril sa kamay ng mga biktima. Halos lahat sila tinamaan sa ulo o sa dibdib. Direkta, hindi self-defense shot. Isa pa, may mga bala sa likod ng sasakyan, palatandaan na pinaril kahit wala ng laban. Lumabas rin na si Vic Salmon ay may matinding alitan sa ibang grupo sa loob ng pulisya at militar, particular sa issue ng illegal gambling turf. May kompetisyon, may inggitan at tila may utos na patahimikin na siya. Kaya lumabas na hindi lang ito aksidente, ito isang ganadong pagpatay. May nagplano, may nagpahintulot. Dahil sa bigat ng issue, nag-imbestiga ang NBI. Pinunta ng lugar, kinuha ang forensic evidence. Inapanayam ang mga testigo. Ayon sa ulat ng NBI, walang ebidensya ng shootout. Malinaw, ito ay rob-out, isang ambush, isang pagpatay na binalot sa operasyon. Ang tanong, bakit? At sino ang may kapangyarihan para gawin ito? May mga lumutang na teorya. Isa na rito ay ang interagency rivalry. May faction sa loob ng PNP-NAFP na gusto nang tanggalin si Seaman dahil sa pagiging sagabal sa operations. Ng iba, sinabihang may malalaking pangalan ng ayaw sa kanya kaya gamit ang impluensya nagplano sila ng checkpoint na hindi para siguro kundi para sa eliminasyon. Nadami ang mga kasamahan ni Seaman, mga escort, driver, security, mga tao na maaaring inosente pero nasama sa listahan ng kailangang burahin. Isa sa mga biktima ay may sugat sa palad. Tila sinubukang harangin ang bala gamit ang kamay. Iba naman tinamaan sa batok hanggang nakatalikod, walang laban, walang warning. Ang mga pamilya ng biktima humihingi ng hustisya. Lumuha, sumigaw, nagsampa ng kaso pero gaya ng iba, high-profile rob-out sa bansa. Mabagal ang proseso. Si Marantan, bagamat sugatan sa insidente at inilipat sa ibang assignment ay hindi agad inaresto. May proteksyon, may koneksyon. Sa Senado, ipinatawag ang mga opisyal. May mga denial, may mga pa-press release. Pero sa huli, konti lang ang nasampahan ng kaso. Wala pang final conviction. At gaya ng dati unti-unting nalilimutan ng publiko.
Pero ang mga detalye ng insidente ay nananatiling madugo at nakakagimbal. Isipin na 13 tao ang patay sa isang insidente. Isang buong convoy pinagbabaril at hanggang ngayon parang walang tunay na pananagutan. Ang checkpoint hindi naging proteksyon kundi naging bitag at ang katarungan tila na traffic din. Sa Pilipinas, ilang ulit na nating narinig ang salitang rabaut. Kuratong Baleleng, Kian de los Santos, Antimonan, ilan pa kaya ang hindi na i-report? Ilan pa ang dumaan sa checkpoint pero hindi na naabutan sa dulo? Minsan ang mga checkpoint ay mukha ng seguridad pero minsan din ito ang mukha ng kapangyarihang abusado. Isang paalala na kerang kontra krimen minsan mas malala pa sa mga dapat nagtatanggol sa atin. At kung umabot ka sa parting to, salamat sa pakikinig sa isa na namang nakakakilabot na kwento dito sa Bulong Diaries. Kung gusto mo pa ng mga ganitong true crime at misteryo na kwento, like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil bawat kwento may bulong. Ikaw sa tingin mo may tinatago pa ba sa likod ng kasong to? E-comment mo sa baba, gusto naming marinig ang hula mo. Till next time, makinig ka, pero huwag kang lilingon. Bulong Diaries. Bulong Diaries. Lyrics by Channel 80 for all the night. Sa dilim ng gabi, may tinig na mahina. Parang di mo pansin pero dahan-dahan malapit na. Isang kwento ng krimen, lihim na pinipigil. Mga ninong nagpabalik, sa'yo ay nagbubunyag ng sakit. Huwag kang lilingon, baka may nakatingin. Ang bawat habang mo'y sinusundan sa dilim. Nakikinig pa ba? Bulong sa hangin, isa itong babala. Huwag mong paliwalain. Ito ang Bulong Diaries, mga kwentong hindi mo nais marinig. Totoo pero tila panaginip. Mga multo ng nakaraan, bumabalik at makinig. Pero huwag kang kikibo dahil ang mga kwento ay minsan ay totoo. May batang nawala, matandang nawalan ng bait. May lihim sa silid na ngayon muling nagbubuhay. Mga kwentong di nais pag-usapan ng iba, dito sa dilim sila'y nagsasalita. Huwag kang lilingon, baka may nakatingin. Ang boses sa iyong likod, hindi mo pala kasabay. Ang bulong ay totoo, kaluluwa ng nakaraan na ngayon'y gustong magsalita. Ito ang Bulong Diaries, mga kwentong hindi mo nais marinig. Totoo pero tila panaginip. Mga multo ng nakaraan, bumabalik at makinig. Pero huwag kang kikibo dahil ang mga kwento ay minsan ay totoo. Ikaw mismo, naririnig mo ba?